May isang treasure chest na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 milyong dolyar na nakabaon daw sa kung saan sa kabundukan. At mga 300,000 tao ang halos sabay-sabay na susubok hanapin ito at nagsimula ang lahat sa isang lalaki. Ang pangalan niya ay Forrest. Si Forrest ay 58 taong gulang, nakatira sa New Mexico. At bro, parang siyang totoong buhay na Indiana Jones. Naghahanap siya, nagtatrade at nagbebenta ng mga mamahaling artifacts mula sa iba't ibang panig ng mundo. May sarili pa siyang maliit na art gallery sa New Mexico. Pero isang araw noong 1988, biglang gumuho ang mundo niya. Na-diagnose siya ng terminal cancer at sinabi ng mga doktor na 20% lang ang chance niyang mabuhay sa susunod na 3 taon. At sobrang bigat nito para sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya, kaya bilang isang medyo kakaibang tao, nagdesisyon siya na mamamatay siya kasama ang ilan sa kanyang mahahalagang artifacts. Gusto niyang magbigay inspirasyon sa mga tao na lumabas at mag-explore. Parang iniisip niya, kapag namatay siya, baka may makahanap sa kanya doon. At kasabay nun, makikita rin nila ang treasure. Kaya sinimulan niya ang plano. Bumili siya ng isang espesyal na kahon at pinuno niya ito ng mga artifacts na nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar na naipon niya sa paglipas ng mga taon. Tulad ng mga piraso ng ginto, mga sinaunang Chinese carved jade figures, isang lumang gintong singsing, isang gintong bracelet at iba pa. Pagkatapos, pinagplanuhan niya na dadalhin niya ang kahon sa Rocky Mountains, hahanap ng magandang lugar, hihiga doon. At basically, doon na siya mamamatay kasama ang treasure. Pero hindi iyon ang nangyari dahil gumaling siya. Nagremisyon ang cancer niya at sobrang saya at ginhawa ang naramdaman niya na pwede pa siyang mabuhay. Fast forward sa 2010. Si Forrest ay 80 taong gulang na at iniisip niya na papalapit na ulit ang huling bahagi ng buhay niya. Kaya naalala niya ang dati niyang plano. Pero this time, iba na. Imbis na mamatay kasama ang treasure, nagdesisyon siya na itago ito at gawing isang old-fashioned treasure hunt para ma-inspire ang mga tao na maghanap, mag-explore at mamuhay ng adventurous na buhay. Kaya umakyat siya sa bundok, sa lugar kung saan niya balak mamatay noon, at doon niya itinago ang treasure chest sa loob ng Yellowstone National Park. Pagkatapos, nagsulat siya ng memoir na pinamagatang The Thrill of the Chase. Sa librong iyon, kinuwento niya ang buhay niya, pero higit pa doon, may mga nakatagong clues at hints kung nasaan ang treasure. Lalo na sa isang tula na sinulat niya na sinasabi niyang magiging susi para mahanap ang kayamanan. At boom! Opisyal nang nagsimula ang treasure hunt. Mabilis kumalat ang balita at ang mga tao parang may 2 milyong dolyar na treasure sa bundok. Tara hanapin. Libo-libong tao ang sumali. Binabasa nila ang libro ng paulit-ulit. Sinusuri nila ang bawat salita ng tula. May ilan pa ngang gumagamit ng software para i-analyze ang facial expressions ni Forrest sa interviews. Baka may makuhang clue. Habang tumatagal, lumalaki ang bilang ng mga naghahanap. Umabot sa halos 300,000 katao. Pero kahit ganoon, wala pa ring nakakahanap. At ang mas malala, nagiging delikado ang paghahanap. May isang tao na nahulog sa 500 pie cliff, may isa na nalunod habang nasa raft. At hindi bababa sa 5 tao ang namatay dahil sa paghahanap. Umabot sa punto na ang pulisya sa New Mexico ay humiling kay Forrest na itigil na ang treasure hunt. Pero si Forrest, parang sinabi lang niya, hindi, kasi ito mismo ang gusto niyang mangyari, ang lumabas ang mga tao at mag-explore. Pero kahit ganun, wala pa ring nakakahanap. Hanggang sa may nangyaring kakaiba. Isang araw noong 2018, may isang lalaki na nag-scroll lang sa Twitter. Ang pangalan niya ay Jack. Si Jack ay isang normal na tao lang, mga 30 taong gulang, dating med student. Nakita niya ang tungkol sa treasure hunt at naisip niya, 2 milyong dolyar, kailangan ko sumali dito. Problema? Hindi siya adventurer. Wala siyang experience sa treasure hunting. Pero matalino siya, kaya naniwala siyang kaya niya itong i-figure out. Nagbasa siya ng maraming blogs ng ibang treasure hunters.
Inaral niya kung saan na sila naghahanap at ano na ang mga nasubukan nila. Binasa niya ang memoir ni Forrest paulit-ulit. Pinanood niya lahat ng interviews. Inaral niya bawat salita, bawat galaw, bawat detalye. At doon niya napansin ang isang mahalagang bagay. Hindi komplikadong tao si Forrest. Hindi siya naglalagay ng malalalim na hidden meanings. Simple lang siya. At malamang, lahat ng ibang tao ay overthinking. Kaya nagdesisyon si Jack na mag-solo. Iniwasan niya ang mga groups, forums at blogs. Ayaw niyang maimpluwensyahan ng iniisip ng iba. At nagsimula siyang maghanap. At hindi ito madali. Napapagod siya. Nasusugatan. Kinakagat ng mga insekto. Minsan, nauubusan siya ng tubig. Minsan, napapaupo na lang siya sa gitna ng kagubatan. At umiiyak sa frustration. Madalas siyang mawala ng pag-asa. Iniisip niya, paano kung hindi ko ito makita? Paano kung 50 years na akong naghahanap? Pero hindi siya sumuko. Lumipas ang 2 taon. At isang araw, nagkaroon siya ng breakthrough. Alam na niya ang general location, Yellowstone National Park sa Wyoming. Pero ngayon, alam na niya ang eksaktong lugar. Ito na. Ito ang lugar kung saan gustong mamatay ni Forrest. At pagkatapos ng 25 days na paghahanap sa specific na lugar na iyon, nahanap niya ang treasure. Pagkatapos, nag-drive siya mula Wyoming papuntang New Mexico para sabihin kay Forrest. At si Forrest sobrang saya. Inanunsyo niya sa publiko na nahanap na ang treasure. Pero hindi natuwa ang lahat. Maraming tao ang nagalit. May nagsabing scam ito. May nagsabing hindi talaga itinago ang treasure. May nagsabing inside job lang ito. Nagkaroon pa ng mga lawsuits. May mga stalkers pa si Forrest. May mga taong nag-break-in sa bahay niya. Akala nila nandun ang treasure. Grabe. At ilang buwan matapos mahanap ang treasure, pumanaw si Forrest. Sa edad na 70, pagkalipas ng ilang taon, ipinagbili ni Jack ang laman ng treasure chest sa halagang $1.3 milyong. At ito ang itsura ng treasure box sa totoong buhay. Hindi naman siya mukhang ganoon ka-special, no?